Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman i-analyze natin ang huling best game ni Wesley dito sa katatapos lang na St. Louis Rapid and Blitz at napili ko ang laro niya kontra kay Levon Aronian. Isa rin pong matindiyan at sa end part papakita ko sa inyo ang standing. Pang ilan ba pumatak si Wesley? Ang ginawa, nag-knight F3, kumunat muna, D5 si Levon, G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, at kailangan talaga yung D4 na yan. Napansin ko po, nauuso yung ganitong depensa. Na halimbawa, makaligtaan ng puti, mapakasling, mag-E5 kagad ang black eh. Biruin nyo, kontrolado kagad, ang ganda kagad ng sentro. Mapanglamang kagad ang black dito, kaya pag hindi napansin ng puti, makaka-E5, pero napansin, no? At nag-knight F6, C4, castle, knight C6. Ayan ang kakaiba. Grabe to Granfeld, Polgar variation pala ito. Grabe kasi normally C6 or C5 to eh. O kaya capture sa C4 di ba? Pero dito, nag-knight C6. Kumapture sa D5, knight x D5 at nag-knight C3. Bakit kaya hindi nag-E4? Mayroong pagkakataong makabuo ng sentro. Magna-knight B6 lang. Kumbaga parang pahahabulin lang ng pahahabulin ng atake. Tapos yung knight pupunta sa A5. Ayan, pero parang gusto ko yung sentro ng puti kasi nakauna na. At ganda ng space. Pero nag-knight C3 si Wesley. Knight B6. Nag-E3, dinipensahan lang. Ayaw talaga mag-D5, no? Rook E8. Rook E1. A5, Queen E2, grabe, linyado. Nag-E5, capture, takes. Nako, yari ka Lebon. Magaling si Wesley sa mga exchange. Ay, si Lebon pa nanguna. Ayan, yun nga lang, bishop pair ang natira dito kay Wesley. Malakas. At, ayun, pagtira ng bishop F5, sinacrifice yung pawn sa B7. O, kinagat nga ni Wesley. Nag-bishop E4 mga kamatsas at yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito. Novelty pero hindi nagustuhan ng computer engine, blunderacious. Dapat daw ang tira ay Rook B8. Yan po ang old line eh. Rook B8 pala no. O nag-bishop E4 siguro sa isip ni Levon, blitz naman ito. Baka mamaya makalikot o sa pamamagitan ng strong diagonal control. Tingnan natin. Nag-C4 para mapigilan ang paparating na Queen D5. Magku-Queen D5 kasi. Queen E7. Nako, magku-Queen E4 na. Naobliga si Wesley tumira ng E4. Good move naman yan. Kasi kung hahayaan ng puti na maka-Queen E4 yan, nako, wala na. Tagilid na puti pag gaganyan. Obligado E4 talaga yan. At nag-Queen E6. Tineret yung pawn. C5. Knight D7 at nag-bishop B2. Ayun. Bumawi din naman ng strong diagonal din. May counter diagonal eh. Knight takes C5. F5. Ayun. Binira na ni Wesley ng atake sa king side pero double question mark pa rin. Ang simpleng tira lang daw ay Rook AC1. Atakihin lang ang knight. Tagos ang atake doon sa C7. At halimbawa kung kumapture sa E4, magku-queen to B5. Ayun, medyo may kalaliman lang ang approach. Bakit nag-queen B5? Kasi po, ang idea dito ay magku-queen B6 check. Baka madelikado dito. Kaya kailangan mag-queen B5 para saluhin yung queen B6 na paparating. Ayan. Yan ang accurate, no? Pero mahirap makita. Mahirap. So, nag-F5 dito. Queen B6. Ayun na nga. Gusto talagang sapulin, targetin. At may nakaiwan pang nagbabadyang Rook takes E4. Sa isang banda, parang ang lakas din ang dating talaga nito, no? Pero ang accurate daw, capturein na lang. Hindi naman makakapture yan, obviously, kasi nakapin, di ba? Tapos ang gagawin, Queen E3 para susundot ng check, naka-threat doon, Knight takes E4, wala pa rin check. Lamang pa rin ng puti, pero medyo mahirap pa mga kamatsas. Balik tayo.
Nag-queen B6, bishop D4, rook takes E4. Ayun. Attractive kasi yung capture pero wala. Lalong nagpalamang kay Wesley. Dapat daw ang tira, queen D6. Naku po naman. Hindi magagawa mga kamatyas. Napakahirap makita yung computer engine move na yan. Ang hirap. Pag nagawa yan, baka baka mapag-isipan ka pa ng di maganda, no? So, nag-rook takes E4 yan talaga madaling maunawa eh, 'di ba? Capture eh. Ayun, at Queen B2, good move. Ang ganda ng ginawa ni Wesley para force queen to queen. Takes. So, sabi ko nga, pagdating sa exchange, mamaw si Wesley dyan sa mga palit-palitan. Lalo pag nawala na yung Reyna, nako, mamaw na yan. O yan, kinapture and the rook takes E4. O, di ba? Gusto ni Wesley yung yung mga malilinis, yung mga walang pangkalikalikot sa kanya. Yan ang napansin ko sa style niya mga kamatyas. Pero hanggat may pangalikot ang kalaban, yun ang napapansin ko parang laging nasuswindle pa siya, natitirahan pa siya ng doon siya nag-aalangan eh, may mga panundot pa yung kalaban eh. Pero pagka yung wala na yung queen, yung panggulo at medyo malinis na, dyan ngayon lumalabas ang lakas ni Wesley. Yung mga malilinis na. O nag-A4, o di ba? Lakas oh. O sundot doon, may threatening matchas, nag-F6 para may pasingaw. At nag-bishop takes F6, king F7, bishop C3, C5. Ayan, tuloy pa rin si Levon dahil kahit papaano mahirap-hirap pa rin naman kuhanin yung mga pawns. Rook B6, ano idea? Pupunta sa likod, kukuntiryahin yung pawn A4. Knight C1, threat ang pawn. Oops, may double. Ano kaya magandang tira? Bishop D2. Bishop D2. Knight takes A2. May bishop D5 naman pag nag-rook B2. Nag-rook A6, knight B4, capture, dapat daw rook takes A4 lang. Ayan, at wag mo nang ipalit. Pero napadali si Wesley, sa bagay wala na ring oras eh. Capture, B3, and bishop C2. Ayan. Medyo mahirap pa rin kasi hindi malayang makaka-penetrate yung basta-basta yung king at rook kasi may iniintindi rin na dapat bantayan. Rook B6, ayan, binakuran para yung king ay hindi na makaangat pa, pero bad move pa rin. Dapat daw king F2. Yan ang accurate. Pero nag-rook B6, king E7. Ayun, mali rin po. Dapat daw king E8. Para hindi ma-check. O kasi dito, king E7, king F2, di rin pala makuha yun basta-basta kasi anytime nga magpupush eh. So, king F2, mali pa rin. Dapat daw po king F1. Grabe naman yan. Isang square lang difference nun King F2, king D7, king E3, king C7, and rook B4. King C6. Ayun, dapat daw tira ay king D6. Pag nag-king D4, king E6. Ayun. Para pag nag-king C3, halimbawa, magki-king F6. Sabay itong king ay tatakbuhin yung pawn para hindi basta-basta ma-atake or mapabagsak. Kasi hanggat may pawn F5, may pawn H7, yung 2 pawns na yan ng puti, mahirap makapenetrate ng advantage. So, nag-king C6, king D4. Ang na-miss naman daw dito, king D2. Ay, oo. Kasi, kaya dito, para agad-agad maka-king E6. Dito, late na eh. Pag nag-king D6, rook H4 kagad mga kamatsas. Ibang usapan na ito. Di rin makapush kasi may capture. Ibang usapan na to. Maliligaw na yung isang pawn talaga. Makukuha at makukuha na. Ang layo ng king. Grabe, no? Isang square lang difference, oh. King D4, H5. Wala na. Wala na rin kasing time, no? Bad move. Dapat daw king D7. So, H5, king C3, king D5, rook H4, king E5, bumagsak na yung isang pawn, king E4, laban pa rin, rook H4 check, king F3, ayan, at nag-rook F4 check, king G2, genius, H4, capture, ayan, dito mga kamatsas, sige po, pakiguess nyo, ang brilliant move na binitawan ni Wesley na talagang mapapanganga ka. Ha? Ayan po mga kamatya, sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas, mapapanganga ka. Ha? It's 5 pala oh.
Pambihirski edge 6. Net, nakabonamin, no? Tuloy, 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 lay, lay. Walang awat. Nakabonamin yan. Hindi mahihilo yan. Pero, laban pa rin dito si Lebon. Ayaw sumuko, Checking F2. O, ayan mga kamatsas. Endgame, endgame. O, ayan na naman. So, pag King E3, sugswang na. Queen G3 coming and Queen F2 matchas. Kaya naparesign na dito si Levon. At pang ilan ba si Wesley dito overall? Pang ilan? 10-10, second place. Oh. Si Firusha talagang pulling away na eh. Ang lakas sa Blitz eh. Marurot eh. Si Wesley doon siya bumawi sa double round ruby ng Blitz. At si Nakamura, nakahabol-habol din, 19.5. 0.5 lang, gabuhok lang ang diferensya sa score ni Wesley. At Lebon Aronian, 19 points. Tied sila nila MBL. Caruana and Nepo, 18 points. Abdus Satorov, 16 points. Dominguez, 15.5 points. And Pragnananda, grabe talagang siya ang pinakabata pa sa field na ito. 12 points. Hindi niya kinaya yung lakas ng field, no? Grabe. Samantalang si Prag, mamaw na rin yan. Okay, at magkano ba ang premyo nila? Alamin nga muna natin mga kamatsas. Yung prices nila. Ayun. Ang natanggap ni Wesley ay $30,000 US. So, Firusha, $40,000 US ang kanyang kita or kinita. Ayun. Ang pinakakulelat naman ay 7,500. So, big time ang turneyong ito mga kamatsas. Okay, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood, sa pagsubaybay sa lahat ng ating sinubaybayang laban. At kung kayo po ay mayroon pang gustong i-request na mga laro dito sa turneyong ito, ay pakilapag nyo lang po sa comment section below. And sa mga fans po ni Wesley, lapag nyo rin po, congrats nyo siya. Okay, at pagkakataon na ito ng mga super fans or fanatic kay Wesley na palakasin, i-motivate uli si Wesley. Congrats! Ayan, congrats nyo po. At pag nabasa ni Wesley ang mga komento dito ay matutuwa yon tiyak. Okay po, maraming salamat po at manatili kayong nakatutok sa ating YouTube channel. Marami pa tayo mga i-update sa mga pangdaigdigang headdress. At ganun din yung ating kababayang si Candidate Grandmaster Daniel Quezon. Nakikipagbakbakan po ngayon. Kasama niya si IM Michael Jaco Concho sa Abu Dhabi. Ayan. At aalamin din natin ang kanilang mga games doon. At rating points na lamang ang kailangan ni Candidate GM Quezon. At to reach 2,500, kompleto na siya ang magiging bagong Grandmaster uli ng Pilipinas. Kaya atin pong suportahan itong si Candidate GM Quezon. Napakalapit na mga kamatsas. Magkakaroon na ulit tayo ng panibagong GM. And shout out kay Boss David Almirol Jr. Yan rin po ang isa sa mga sumusuporta kay IM Quezon. At kay Attorney Pantelion and family. Salamat po sa pagsuporta. And of course, sa sumusuportang Team Dasmariñas kay Mayor Barsaga. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.